pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis ng dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Kawikaan 9:1-6. Itinayo ng karunungan ng kanyang bahay, ang kanyang 7 haligi ay kanyang inilagay. Mga hayop niya ay kanyang kinatay, ang kanyang alak ay kanyang hinaluan, kanya ring inihanda ang kanyang hapagkainan. Sinugo niya ang kanyang mga alilang babae upang manawagan mula sa pinakamatataas na dako sa bayan. Sino mang walang muwang pumasok dito. Sa kanya na mahina sa pangunawa ay sinasabi niya, "Halika kayo, kumain kayo ng aking tinapay at uminom kayo ng alak na aking hinaluan. Iwan ninyo ang kawalang muwang at kayo'y mabuhay at kayo'y lumakad na may pangunawa." Kainin ang salita ng Diyos. Tayo ay nabubuhay hindi sa pagkain lamang, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay espiritual na pagkain. Nasa salita ng Diyos ang kanyang karunungan. Si Jesus ang karunungan ng Diyos na ibinigay sa atin. Tinawag tayo ng Diyos na makipag-isa kay Jesus. Ang pakikipag-isa kay Jesus ay pananampalataya at pagtanggap sa Kanya. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Awit 34:12-16. Sinong tao ang nagnanasa ng buhay at naghahangad ng maraming araw upang magtamasa ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin. Hanapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong habulin. Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama upang tanggalin ang ala-ala nila sa lupa. Ilagak sa puso ang salita. Kapag ang pagkain ay isinubo, ito ay pumapasok sa loob at nagiging bahagi ng ating katawan. Ito ang nagbibigay ng enerhiya na ginagamit ng ating katawan. Gaya ng pagkain, ang salita ng Diyos ay hindi lamang tinitingnan ng mata at iniisip ng isipan. Hindi tayo mabubusog ng pagkaing tinitingnan o iniisip lang. Ang salita ng Diyos, gaya ng pagkain, ay tinatanggap at inilalagak sa puso upang doon ito ay maging ating sariling pananampalataya na may kapangyarihang umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Ang salita ng Diyos na nasa ating puso ay makikita sa ating mga gawa ng pag-ibig at maririnig mula sa ating bibig. Ang masaganang salita na nasa ating puso ay laging ibubulalas ng ating bibig. Efeso 5:15-21. Maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual, na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo.
Mapuno ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ibinigay sa atin ng Ama sa pamamagitan ni Hesukristo. Siya ay nagsimulang manahan sa atin noong tayo ay sumampalataya kay Jesus. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig ng Espiritu Santo na tayo ay lagi niyang puspusin. Kailangan natin siya sa araw-araw na pamumuhay. Lumakad tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Siya ay mamumunga sa atin ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Juan 6:51 hanggang 50. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya't ang mga Hudyo ay nagtalo-talo na sinasabi, paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Kapernaum. Tanggapin si Kristo. Pananampalataya ang paraan ng pagtanggap kay Kristo. Inilarawan niya ang pananampalatayang ito gaya ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng inuwin. Tinawag niya ang kanyang sarili na tinapay na buhay, na ang kanyang laman ay tunay na pagkain at ang kanyang dugo ay tunay na inumin. Sinabi niya, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw, at siya ay mabubuhay magpakailanman. Ang nakakita ng katotohanan. Ang mga Hudyo ay hindi nanalig sa sinabi ng Panginoong Hesus na ang kanyang laman ay tunay na pagkain na makakain at ang kanyang dugo ay tunay na inumin na maiinom. Sinabi nila, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Ngunit ang mga nanalig kay Jesus ay kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo sa kanyang banal na hapunan noong gabi bago siya nagdusa. Nasaksihan nila na siya na ipinako at nabatay sa krus at inilibing ay muling nabuhay. Nakita nila siya na umaakyat sa langit na kinaroroonan niya ng una sa piling ng Ama. Ito ay dahil sila ay naniwala sa salita niya na espiritu at buhay na inilagak sa kanilang puso ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo,
kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.